Bakit ko pa kailangan ang babaeng yan, Celeste? Na yung nasa akin na ang lahat ng disenyo niya at may sakit pa ang bata. She's a burden, not a wife. Ang mga salitang dumaloy mula sa labas ng pintong bahagyang nakabukas. Tumusok ng mariin sa bawat himaymay ng pagkatao ni Hiraya. Parang isang nagngangalit na hangin. Bumalot ang lamig sa kanyang buong katawan na nagmula sa boses ng mismong lalaking pinaglalaanan niya ng lahat. Hanina lang, ang mundo ni Hiraya ay umiikot sa maputlang mukha ni Alfia, kanyang anak, na payapa na natutulog sa loob ng pribadong silid ng ospital. Ang oxygen mask ay malumanay na nakahinga sa kanyang ilong. Mahigpit niyang hawak ang isang pinaglumaang manika. Niluma ng panahon, ngunit bagong-bago sa puso dahil sa tinahi niyang maliit na puting rosas. Hanina, binubulungan niya ang manika ng mga pangarap para sa isang hinaharap na puno ng saya para kay Althea. Iniayos ang kuumot at pinipilit na maging matatag para sa huling hininga ng pag-asa. Ang munting manika, saksi sa kanyang walang katapusang pagmamahal at pag-asang muling magtatayo ng kanilang pamilya, ay ngayon ay naging isang malamig na bato sa kanyang palad, kasalungat ng narinig na kataksilan. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng tunog sa paligid. Ang malumanay na paghinga ni Althea, ang pag-ikot ng aircon, ang malalayong yabag sa pasilyo, lahat ay natunaw sa nakabibinging katahimikan. Ang tibok ng puso ni Hiraya ay parang isang martilyo na walang humpay na bumabayo sa kanyang dibdib. Ang bawat paghampas ay nagdudulot ng kirot na humihigop ng hininga. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, nanlamig, at ang manika ay biglang bumagsak sa sahig. Walang ingay, walang kapangyarihang pigilan. Ang kulay rosas na dingding ng silid ay tila nagiging kulay abo. Unti-unting lumalamon sa anumang kulay ng pag-asa na naroon pa kanina. Ang bawat hininga ni Althea, na dati ay musika sa kanyang pandinig, ay naging parang isang matalim na tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan, pumipigil sa anumang sigaw o hikbi. Ang buong mundo ay tila umiikot, ngunit siya ay nakatayo doon, hindi makahinga, hindi makakilos. Ang kanyang katawan ay naging isang nakakulong, nakaluluwa. Ang matamis na amoy ng disinfectant na kanina ay nakagiginhawa ay ngayon ay nagiging mabigat at nakakasakal. Isang matinding tanong ang gumalot sa kanyang isip. Mas mabigat pa kaysa sa kontratang pinirmahan niya para kay Leandro. Paano ko maililigtas ang anak ko kung ang lahat ng lakas ko ay ninakaw na, kasama ang aking pag-asa at ang buong pagkatao ko? Ang tanong ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip, walang kasagutan, tanging pait. Siya ay nakatayo doon, nag-iisa, habang ang payat na kamay ni Althea ay biglang gumalaw, humawak ng mahigpit sa daliri ni Hiraya. Isang maliit na paggalaw, ngunit sapat upang paalalahanan siya na mayroon pa siyang laban. Ngunit paano lalaban ang isang inang? Bukod sa hininga ng anak, lahat ay inagaw na. Hindi nagtagal ang pagkalugmok ni Hiraya. Sa kabila ng pagdudurusa, bumalik ang tinig ng pagiging ina sa kanyang isip, mas malakas kaysa sa anumang sakit. Si Althea, ang kanyang anak. Siya ang buhay, ang pag-asa, ang tanging dahilan upang lumaban. Sa pagpikit ng mga mata, nakita niya ang maputlang mukha ng bata, ang mahinang pulso, at ang paghinga na tila nagmamakaawa. Kinailangan niyang humingi ng tulong kahit sa lalaking nagwasak sa kanyang mundo. Ang tanging paraan ay lumapit kay Leandro. Bit-bit ang bigat ng pagpapasya, nagtungo si Hiraya sa isang mamahaling restaurant sa Makati, ang lugar na dati ay hindi niya mapapasok, ngunit ngayon ay para sa buhay ng kanyang anak. Nakita niya roon si Leandro, mayabang na nakaupo sa isang silya, at sa kanyang tabi, si Celeste, na may niting nanunuya sa labi. Nang makita siya ni Hiraya, unti-unting lumapit, ang bawat hakbang ay tila milya-milya ang layo. Nagtangka siyang magpaliwanag, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit agad itong pinuto ni Celeste. Hiraya,
Huwag kang maging dramatika. Ang sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay parang isang matalim na kutsilyo. Hindi ba't mas mabuti na ito para kay Althea? Ang pera ni Leandro, kasama ang suporta ko, mas makakatulong kaysa sa pagiging artist mo. Ang mga salita ay tumago sa kalamnan ni Hiraya, nagdudulot ng isang lamig na sumuot hanggang sa buto. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang paghihirap. Dumating si Aling Rosa, biyena ni Hiraya, na may ngiti sa labi na tila may lihim na panalo. Agad niyang kinampihan si Leandro at Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Hiraya, dapat kang magpasalamat kay Leandro. Ang boses ni Aling Rosa ay matalim at puno ng pangmamaliit. Siya ang nag-ahon sa'yo mula sa kahirapan. Ang utang na loob mo ay hindi matutumbasan. Pirmahan mo na lang yan para sa kapakanan ng apo ko. Ang mga salita ng biyenan ay parang lason na kumalat sa kanyang dugo, nagpapaalala sa lahat ng kanyang paghihirap at pagsasakripisyo para sa pamilya. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganito kasama ang mga taong dating mahal niya. Isang makapal na dokumento ang inilapag sa mesa, isang kontrata ng dugo, isang legal na kasulatan na naglilipat ng lahat ng karapatan sa kanyang mga disenyo kay Leandro at higit sa lahat, nagbabawal sa kanya na gumawa ng anumang uri ng pagtatahi o pagdidisenyo. Kung hindi niya ito pipirmahan, walang pondo para kay Althea. Ang lapis na ibinigay sa kanya ay tila napakabigat. Ang bawat gramo ay parang timbang ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kamay ay nanginghinig ng abutin niya ang lapis. Ang mga mata ay puno ng luha na hindi niya magawang ipatak. Ang mga titik sa kontrata ay tila sumasayaw. Nagiging mga demonyo na sumisigaw sa kanyang pagkatao. Sa matinding sakit at pagtangis na walang tunog, pinirmahan ni Hiraya ang kontrata. Tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang namatay. Unti-unting naglaho sa bawat letra ng kanyang pangalan. Pagkatapos, kinuha ni Leandro ang kanyang pinakamamahal na needle case, ang lalagyan ng kanyang mga karayom na minana pa niya sa kanyang lola, at sa harap niya, marahas itong pinunip. Ang mga karayom ay bumagsak sa sahig, nagkalat tila mga bituin na nahulog mula sa kanyang kalangitan. Wala ka ng silbi, Hiraya, ang sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamataas. Iyan ang tanda ng pagtatapos mo. Ang kanyang mundo ay gumuho muli at ang kanyang sining, ang kanyang pagkakakilanlan ay kinuha sa isang iglap. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa payat na kamay ni Althea sa kanyang isip at yon ang tanging rason sa kanyang pagsasakripisyo. Si Hiraya lumabas sa restaurant na tila isang anino. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ang puso niya ay parang libingan, walang laman, walang buhay. Walang pera sa bulsa, walang karayom sa kanyang kamay. At ang tanging dala niya ay ang bigat ng isang kontratang nagpatay sa kanyang pagkatao. Habang naglalakad siya sa malamig na simoy ng hangin na yumakap sa Pasig River, naramdaman niya ang bawat dampi nito sa kanyang balat na parang isang panunudyo. Sa gitna ng masukal na iskinita ng tundo, kung saan ang amoy ng usok at nabubulok na basura ay tila permanenteng nakadikit sa hangin, naglalakad si Hiraya na parang isang aninong tinangay ng malakas na agos. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kabigatan. Ang kanyang isip ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na nagpapatugtog ng mga mapait na alaala. Walang trabahong tumatanggap sa kanya. Ang bawat pintong kanyang kinakatok ay nakasara, tila isang hukom na nagdedeklara sa kanyang kawalang halaga. Ang pagod ay hindi lamang sa kanyang mga binti, kundi sa mismong kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa loob ng pampublikong ospital, kung saan ang bawat sulok ay puno ng mga taong naghahabol sa natitirang oras, ang bawat segundo para kay Althea ay tila ginto. Nang maubos na ang huling gamot at ang pondo ay wala na, tila guguho na ang mundo ni Hiraya. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang mga kapitbahay niya sa gilid ng ilog Pasig, ang mga naglalabada na may mga kamay na magaspang dahil sa sabon
at mga nagtitinda ng isda na ang balat ay sunog sa araw, ay lumapit sa kanya. Inabot nila ang mga barya na pinagtabi-tabi mula sa kanilang kakarampot na kinita sa buong araw. Ang bawat barya ay may kasamang mainit na haplos at bulong ng pag-asa. Sa sandaling yun, ang damdamin ng bayanihan ay nagbigay ng liwanag sa madilim na sulok ng kanyang puso. Doon niya unang nakilala si Dr. Gabriel Monteverde sa gitna ng hallway na puno ng mga pasyente. Ang lalaking may mga mata na tila laging may dalang lihim na kalungkutan ay huminto sa kanyang harapan. Hindi siya tumingin kay Hiraya na may paghusga, bagkus ay iniabot ang isang tasa ng kape na ang singaw ay tila nagdadala ng kaunting init sa malamig na gabi. Hindi ka nag-iisa, Hiraya. Ang mahinang tinig ng doktor ay parang isang himig na nagpapatahimik sa kaguluhan ng kanyang damdamin. Ang init ng tasa sa kanyang mga palad ay dahan-dahang gumapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na tila may isang taong tunay na nakakakita sa kanyang pagdurusa. Habang ang mga ilaw sa ospital ay unti-unting lumalabo dahil sa antok, pinapanood ni Gabriel si Hiraya mula sa malayo habang binabasa nito ang isang kwento kay Althea. Walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat paggalaw ng kanyang labi ay puno ng wagas na pagmamahal. Nakita ni Gabriel ang isang ina na handang ibigay ang lahat, kahit ang sariling hininga, para sa kanyang anak. Sa bawat gabi na lumilipas, ang paghanga ng doktor sa katatagan ni Hiraya ay lalong lumalalim. Isang uri ng paghanga na hindi nangangailangan ng mga marangyang salita, kundi sapat na ang tahimik na presensya at pag-aalalay. Isang gabi, habang naglilinis ng mga lumang gamit sa ospital, isang kupas na pahina ng dyaryo ang nakita ni Hiraya sa isang sulok. Ang mga titik ay bahagyang burado na, ngunit ang pangalan ni Enrico Valderrama ay malinaw na nakaukit. Ang batikang couturier na nagretiro na sa mundo ng karangyaan ay kilala sa kanyang kakaibang sining ng pagbuburda na tila humihinga. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata, isang kislap na matagal nang nawala. Habang nakatitig sa pangalang iyon, ang tanong ay hindi na kung paano siya susuko, kundi kung paano siya magsisimulang bumangon mula sa guho ng kanyang sariling mga pangarap. Ang pangalan ni Enrico ay naging isang sumpa at isang biyaya sa kanyang isipan. Isang landas na hindi niya alam kung saan hahantong, ngunit alam niyang kailangang tahakin. Sa isang liblib na bahay sa dulo ng isang masuukal na daan sa probinsya, tila huminto ang pagtakbo ng panahon. Ang bahay ni Enrico Valderrama ay nababalot ng mga baging na tila yumayakap sa mga lumang kahoy, isang kanlungan ng katahimikang matagal ng kinalimutan ng mundo. Nang unang makita ni Hiraya ang matandang lalaki na nakaupo sa kanyang beranda, hawak ang isang piraso ng tilang sutla. Ramdam niya ang bigat ng pagtanggi bago pa man bumuka ang mga labi nito. Ang mga mata ni Enrico ay parang mga matatalas na gunting. Sinusuri ang bawat bahagi ng pagkatao ni Hiraya. Wala akong panahon sa mga babaeng nagpapagagit sa mga lalaki. Ang matigas na tinig ni Enrico ay parang bakal na tumama sa semento. Walang bahid ng awa o pag-aalinlangan. Hindi man lang siya tumingin ng direkta kay Hiraya, nanatiling nakatuon ang kanyang atensyon sa sinulid na kanyang ginagalaw. Ngunit si Hiraya, na puno ng imahe ng kanyang anak na nakaratay sa ospital, ay hindi natinag. Sa halip na umalis, lumuhod siya sa harap ng matanda. Inilabas ang isang maliit na piraso ng tela na may bakas ng kanyang lumang gawa. Nang makita ni Enrico ang tahi, isang mas alimuot na disenyo na tila humihinga sa ilalim ng liwanag. Tila may isang bahagi ng kanyang pagiging matigas ang natunaw. Pagkatapos ng matinding pagmamakaawa, napapayag din ang matanda. Ngunit ang kondisyong ibinigay niya ay parang pagpapakamatay sa sining na kinalakihan ni Hiraya. Kalimutan mo ang lahat ng alam mo, ang utos ni Enrico habang iniaabot ang isang karayom na gawa sa matigas na bakal. Dito, ang karayom ay hindi lang panahi, ito ay patalim na maghihiwa sa iyong sariling kahinaan. Nagsimula ang matinding pagsasanay na hindi nakatuon sa bilis,
kundi sa lalim ng bawat pagtuso. Pinilit ni Enrico si Hiraya na gumamit ng iba't ibang materyales, kabilang ang hibla ng pinya na napakamanipis ngunit napakatigas ng loob, isang materyales na parang buhay ng isang inang nantitiis sa hirap. Sa isang pagkakataon, nang hindi makuha ni Hiraya ang tamang tensyon sa kanyang pagtahi, kinuha ni Enrico ang tela at sa harap ni Hiraya ay pinunit ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mong maging totoo. Ang pagpapaalala ng matanda ay tumagos sa puso ni Hiraya, nagdulot ng panginginig sa kanyang mga kamay. Sa bawat gabing nagdadaan, habang nag-eensayo siya sa ilalim ng malamlam na ilaw, laging nasa isip ni Hiraya si Althea. Sa gitna ng kanyang pagod, lihim siyang tumatawag kay Dr. Gabriel, naghahanap ng lakas sa boses ng lalaking nakakakita sa kanyang pagkatao, lampas sa kanyang mga luha. Ang bawat pag-uusap nila ay nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib, isang uri ng pagkalinga na hindi niya akalaing matatagpuan muli sa gitna ng kanyang pagkasira. Habang ang kanyang mga daliri ay nagiging bihasa sa paghawak ng mga hibla, unti-unting nakakaramdam si Hiraya ng pagbabago. Ang kanyang pagkatao na dati ay parang telang punit-punit ay nagsisimulang mabuo muli sa pamamagitan ng bawat tahi. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay sa pag-aaral, ang pangamba para kay Althea ay hindi kailanman nawala. Naisip niya, hanggang kailan niya kayang pagsabayin ang pag-aaral ng sining ng pagbangon at ang pagbabantay sa unti-unting paghina ng kanyang anak? Ang bawat tahi ay tila isang sumpa at isang sumpaan. Isang sakripisyo na hindi niya alam kung sino ang magbabayad. Si Enrico, na nakamasid mula sa kadiliman ng kanyang silid, ay alam na ang tunay na laban ay hindi ang pagtahi ng tela, kundi ang pagtahi ng sariling puso na matagal ng sugatan. Sa isang marangyang silid na puno ng refleksyon ng mga salamin at malamig na ilaw, pilit na pinipiga ni Leandro ang kanyang imahinasyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakahawak sa lapis na may kumpiyansa, ay ngayon ay naninigas sa ibabaw ng malinis na papel. Ang bawat pahina ng kanyang sketchpad ay nananatiling maputla at walang laman. Isang malupit na pagpapaalala na ang kanyang mga nakaraang tagumpay ay hiram lamang mula sa isang taong kanyang itinakwil. Ang bawat pagtatangka niyang gumuhit ay nagreresulta sa mga linya na walang buhay, malayo sa mga detalyadong disenyo na dati ay ipinagmamalaki niya. Ang katahimikan sa loob ng studio ay mabigat, tila isang pasanin na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, si Celeste ay nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay matalim na sumusuri sa bawat galaw ni Leandro. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan, isang matalim na damdamin na kailanman ay hindi niya naranasan. Bakit hindi mo maibalik ang dating ningning ng iyong mga gawa, Leandro? Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pag-aalinlangan na nagpapakaba sa lalaki. Sigurado ka bang hindi ka lang isang anino ng nakaraan? Ang bawat salita ni Celeste ay parang isang matulis na bakal na humahati sa kanyang ego, nag-iwan ng mga sugat na hindi makikita, ngunit masakit na nagpapahalata sa kanyang kawalan ng tunay na talento. Samantala, isang malaking anunsyo ang yumanig sa mundo ng fashion sa Manila. Ang Heritage of Filipina Fashion ay pormal na inilunsad isang kompetisyon na naglalayong kilalanin ang mga tunay na alagad ng sining na may orihinal na pananaw. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan, nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong matagal nang nakatago sa lilim. Si Leandro at Celeste, na nakarinig ng anunsyo habang nag-aalmusal, ay agad na nagpalitan ng tingin. Ang bawat isa sa kanila ay alam ang panganib, ngunit mas matindi ang kanilang pagnanasa sa kapangyarihan at pagkilala na hatid ng nasabing paligsahan. Sa isang lihim na sulok ng kanyang studio, sinubukan ni Leandro na gayahin ang estilo ng pagtahi na dati ay ginagawa ni Hiraya. Ang kanyang mga daliri
na sanay lamang sa pagpindot ng mga mamahaling tela na gawa na ng iba, ay nagkamali. Ang tahi ay hindi pantay, ang mga hibla ay nagbuhol-buhol, at ang tela ay tila nagre-rebelde sa kanyang maling paghawak. Ang pagkabigong ito ay nagdulot ng matinding inis sa kanyang kalooban, isang pait na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maunawaan kung bakit ang simpleng karayom na dati ay parang magic sa kamay ng kanyang asawa ay naging isang matigas na bakal sa kanyang sariling palad. Sa gitna ng lahat ng ito, isang maliit na piraso ng pinya fiber ang dumating sa kamay ni Hiraya sa pamamagitan ng isang lihim na mensahero mula kay Enrico. Ang mensahe ay nakasulat sa manipis at matibay na hibla, isang paalala na ang panahon ng pagtatago ay malapit ng magtapos. Nang hawakan ni Hiraya ang hibla, naramdaman niya ang isang kakaibang init na bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi ito basta tela, kundi isang hudyat ng nalalapit na laban. Habang nakatingin siya sa malayo, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang determinadong apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong gaslighting o pananakot. Ang digmaan para sa kanyang sariling pangalan ay magsisimula na at ang bawat tahi na kanyang gagawin ay magiging isang sandata sa laban ng ito sa loob ng payak na silid na puno ng amoy ng tuyong damo at lumang kahoy. Ang bawat paggalaw ng karayom ni Hiraya ay tila isang sayaw na may kaakibat na panalangin. Ang kanyang teknika na tinawag nilang sariwang hibla ay hindi lamang basta pagbuburda. Ito ay paghabi ng mga alaala, ng bawat luha na pumatak sa gabi, at ng bawat pangarap na kanyang itinago sa ilalim ng mga sapin ng tela. Sa ilalim ng gabay ni Enrico, ang mga sinaunang pattern ng mga Visayan ay unti-unting nabubuhay, nagkakaroon ng mga nakatagong layer na tanging ang liwanag lamang ang makakapagbunyag. Ang mga hibla ng pinya ay nagiging parang gintong sinulid na humahabi ng proteksyon para sa kinabukasan ni Althea. Lihim na nagparehistro si Hiraya sa Heritage of Filipina Fashion gamit ang pangalang Burdang Talavera. Ang bawat hakbang sa pagpaparehistro ay puno ng kaba. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang tinatapos ang mga kinakailangang dokumento. Sa gitna ng takot, naging sandigan niya ang payo ni Dr. Gabriel. Sa kanilang mga huling pag-uusap, binigyan siya ng doktor ng lakas ng loob na magmula sa isang maselang balanse ng pag-unawa at paggalang. Hindi siya nagtatanong ng mga bagay na masyadong personal. Bagkus ay laging inaalala ang kalusugan ni Althea at ang kapayapaan ng kalooban ni Hiraya. Ang boses ni Gabriel sa kabilang linya ay parang isang matatag na pundasyon sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang buhay. Isang araw, habang nasa loob ng ospital, nakatanggap si Hiraya ng mabuting balita mula sa isang kaibigang nurse. Mayroon ng posibleng donor para sa medical na gastusin ni Althea, isang pribadong pondong nakalaan para sa mga pamilyang nangangailangan ng himala. Ang balitang ito ay tila isang haplos ng hangin sa gitna ng matinding init. Isang paalala na ang lahat ng kanyang pagtitiis ay may patutunguhan. Ngunit ang pondong ito ay nangangailangan ng patunay ng dedikasyon at integridad, isang bagay na kailangang ipakita ni Hiraya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Sa bawat gabing tahimik, habang ang buong mundo ay natutulog, si Hiraya ay patuloy na nag-eensayo. Sinubukan niya ang kanyang sariwang hibla sa isang maliit na tela at sa gitna ng dilim, hinayaan niya itong masikatan ng liwanag. Ang mga disenyo ay nagliwanag. Naglalabas ng mga hugis na tila mga bulaklak na sumasayaw sa ilalim ng buwan. Ang liwanag na ito ay naging simbolo ng kanyang pag-asa. Isang patunay na kahit gaano kadilim ang kanyang nakaraan, may kakayahan siyang lumikha ng sariling ningning. Ibinulong niya ang pangalan ng kanyang anak sa bawat tahi, ginagawa ang bawat hibla na isang panata ng pag-ibig na walang katapusan. Naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang tapang na hindi niya akalaing magmumula sa kanya. Sa kabila ng mga banta ng nakaraan at ang pangungutya ng mga taong nagtaksil,
Ang kanyang kalooban ay nananatiling buo. Habang tinatahi niya ang huling bahagi ng kanyang koleksyon, ang bawat pagtusok ng karayom ay parang isang pagbawi sa mga ninakaw na bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay sa pag-aaral, isang anino ang tila nagbabantay. Isang lihim na pagbisita ni Aling Rosa sa ospital, ang kanyang biyenan na may kakaibang kinang sa mga mata habang nagtatanong tungkol sa progreso ng pagpapagamot, ay nag-iwan ng isang tanong sa isip ni Hiraya. Ano ang tunay na layunin ng pagdalaw na ito sa gitna ng lahat ng panlilinlang na kanyang kinaharap? Ang bawat pintig ng puso ni Althea ay tila isang babalang unti-unting humihina. Isang paalala na ang oras ay hindi kakampi ng isang inang naghahabol sa buhay. Sa loob ng ICU, ang mga makina ay patuloy na naglalabas ng mga linyang humahaba at umiikli, isang visual na representasyon ng pag-asa na unti-unting nauubos. Si Hiraya, na nakadungaw sa kanyang anak, ay ramdam ang bawat hapdi na tila isang karayom na walang tigil na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang mga gamot na kailangan ay unti-unti nang nagmamahal, at ang bawat barya na ipinagkaloob ng kanyang komunidad ay unti-unti nang nauubos sa pagbabayad ng mga bayarin sa ospital. Ang bigat ng responsibilidad ay naging isang kadenang pumipigil sa kanyang bawat paghinga, nagpapadama sa kanya ng kawalan ng kakayahan sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Sa kabilang banda, si Leandro ay abala sa pagpapakitang gilas sa publiko. Inilabas niya ang isang bagong kampanya para sa kanyang koleksyon, puno ng mga retokadong larawan at mga mapagkunwaring salita na ipinagmamalaki ang kanyang mga disenyong nagmula raw sa kanyang sariling dugo at pawis. Ang bawat pagpuri ng mga kritiko at ang paghanga ng madla ay naging dagdag na asin sa sugat na pilit na itinatago ni Hiraya. Ang kanyang tagumpay, na itinayo sa ibabaw ng ninakaw na talino ng kanyang asawa, ay naging isang matayog na tore na handang gumuho anumang oras. Si Celeste, sa likod ng kanyang mamahaling baso, ay patuloy na nagmamanipula. Tinitiyak na ang bawat hakbang ni Leandro ay mananatiling nakatali sa kanyang impluwensya. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Dr. Gabriel ay nanatiling tahimik na sandigan. Isang gabi, nang makita niya si Hiraya na nakayuko sa gilid ng higaan ni Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi man lang nakakawala. Lumapit ang doktor nang may banayad na hakbang. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan lamang niya ang katahimikan na maging tulay ng kanilang pag-unawa. Dahan-dahan, inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Hiraya. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangakong hindi kailanman nabibigkas ng mga salita. Isang tahimik na paninindigan na sa kabila ng lahat, hindi siya mag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang sandaling iyon ay nagdala ng kakaibang ginhawa sa puso ni Hiraya, isang pansamantalang pangtakas mula sa realidad na unti-unting sumasakop sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang takot na baka ang lahat ng kanyang ginagawa para sa kompetisyon ay maging walang kabuluhan kung hindi niya maililigtas si Althea. Ang bawat tahi na kanyang ginagawa para sa kanyang koleksyon ay tila isang karera laban sa kamatayan. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa mga organizer ng kompetisyon na nagpapaalala sa nalalapit na deadline ng final submission, ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilang manginig. Ang bawat minuto ay mahalaga. Bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palapit sa isang hinaharap na hindi niya alam kung ano ang dala. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng ospital, naaninag ni Hiraya ang anino ng isang taong pamilyar. Si Aling Rosa, ang kanyang biyenan, ay nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin sa kanyang direksyon. May kakaibang kinang sa mukha ng matanda, isang lihim na kasiyahan na hindi matukoy ni Hiraya. Sa bawat paghakbang ng biyenan palapit, ramdam ni Hiraya ang isang pangamba na tila higit pa sa nakaraang mga pagsubok. Ano ang tunay na balak ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay na puno ng pasakit? Habang papalapit ang deadline ng kanyang sining,
at ang krisis sa kalusugan ni Alfia, tila ang mundo ni Hiraya ay mas lalong lumiit. Iniiwan siyang nagtatanong kung mayroon pa bang espasyo para sa isang inang nagnanais lamang ng kaligtasan ng kanyang anak. Ang gabi ng pagtatanghal para sa Heritage of Filipina Fashion ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon. Ito ay isang arena ng mga ambisyon na nakabalot sa mamahaling tela at nagniningning na mga alahas. Sa loob ng malawak na bulwagan, ang hangin ay mabigat sa halong bango ng pabango at tensyong hindi maipaliwanag. Ang bawat sulok ay pinupuno ng mga taong may mataas na katayuan sa lipunan. Ang kanilang mga boses ay naghahalo-halo sa isang malabong ugong habang naghihintay sa pagsisimula ng pinakahihintay na palabas. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leandro na nakasuot ng isang formal na Amerikana na tila pilit na itinatago ang kanyang pangamba ay naglalakad ng may wad na kumpiyansa. Kasama niya si Celeste na ang bawat paghakbang ay may kasamang yabang, tila siya ang nagmamay-ari ng buong entablado. Sa likod ng mga kurtina, kung saan ang mga ilaw ay hindi nakakaabot at ang alikabok ay sumasayaw sa hangin, si Hiraya ay nanatiling nakatago sa dilim. Suot lamang ang isang simpleng damit na hindi umaagaw ng pansin, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali, pabalik-balik na humahawak sa mga tela na kanyang pinaghirapan. Ang bawat disenyo ay nakabitin, naghihintay ng kanyang sandali sa ilalim ng matitinding ilaw. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga gawa, naalala niya ang kanyang sarili 7 taon na ang nakalilipas, ang babaeng puno ng pangarap at pagmamahal. Ang babaeng walang takot na magtahi ng kanyang buong pagkatao para sa isang lalaking kalaunan, ay ipinagpalit siya sa ningning ng salapi. Ang kaibahan ng nakaraan at kasalukuyan ay parang isang bangungot na hindi niya maiwasang balikan. Isang matandang rosaryo ang hawak-hawak ni Hiraya. Ang mga butil nito ay makinis na sa tagal ng paggamit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang lamig ng rosaryo sa kanyang palad, isang huling sandigan sa gitna ng kanyang kawalan ng kapanatagan. Sa bawat paghinga, pilit niyang pinapakalma ang kanyang kalooban. Pilit na pinapawi ang panginginig ng kanyang mga daliri na sumasalamin sa kanyang natatagong takot. Sa isang sulok ng kanyang isipan, naririnig niya ang mga bulong ni Aling Nena na nagpapaalala sa kanya na ang bawat pagsubok ay bahagi ng kanyang paglalakbay tungo sa liwanag. Lumitaw ang anino ni Enrico mula sa gilid. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit puno ng otoridad. Kasama niya si Gabriel na ang mga mata ay laging nakahanap ng paraan upang ibigay ang kailangan ni Hiraya sa oras ng pangangailangan. Walang maraming salita, ngunit ang tingin ng doktor ay sapat na upang ipaalala kay Hiraya na hindi siya nag-iisa. Huwag mong kalimutan, Hiraya, ang bulong ni Enrico na tila isang lihim na sumpaan. Ang pag-ibig mo ang iyong pinakamalakas na karayom. Ang mga salitang ito ay naging isang pader na nagtanggol sa kanya laban sa mga pagdududa na pilit na sumisira sa kanyang determinasyon. Maya-maya lamang, ang pangalan ni Leandro ay tinawag sa entablado sa gitna ng isang marangyang pagpapakilala. Ang musikang sumasabay sa kanyang paglakad ay malakas at mapanghamon. Naghuhudyat na ang unang bahagi ng digmaan ay nagsimula na. Sa bawat hakbang ni Leandro, nararamdaman ni Hiraya ang pagpintig ng kanyang sariling puso na hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang malalim na pag-unawa na ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakatago sa dilim. Ang mga ilaw ay nakatuon sa entablado at si Hiraya ay naiwang nakatayo sa anino, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipakita kung sino ang tunay na may akda ng sining na ipinagmamalaki ng kanyang asawa. Sa gitna ng naggangalit na musika at ng tawanan ng mga taong walang alam, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Hanggang kailan magtatagal ang wad na ningning sa harap ng isang katotohanang nakaukit sa bawat hibla ng kanyang pagdurusa? Sa gitna ng malawak na entablado, ang mga modelong suot ang mga disenyong ninakaw mula sa paghihirap ni Hiraya ay humahakbang ng may wad na dignidad. Ang mga telang seda
na dati ay dumaan sa bawat pagod na daliri ni Hiraya ay nagniningning sa ilalim ng matatalim na ilaw ng spotlight. Sa bawat pag-ikot ng mga modelo, ang mga manonood ay humahanga, hindi alam na ang bawat burda ay may kaakibat na alaala ng isang inang nagtitiis ng gutom para lamang mapakain ang kanyang anak. Si Leandro, na nakatayo sa gilid, ay nakangiti ng may pagmamalaki. Tila siya ang nag-iisang arkitekto ng kagandahang nasasaksihan ng publiko. Habang si Celeste, sa kanyang tabi ay nakataas ang noo. Puno ng pagtitiwala na ang kanilang panduloko ay walang makakatuklas. Ang mga hurado na binubuo ng mga kilalang pangalan sa industriya ng fashion ay hindi nakapagpigil sa pagbibigay ng matataas na marka. Ang kanilang mga tinig ay puno ng papuri para sa sinasabing makabago at orihinal na pananaw ni Leandro. Sa bawat pagsang-ayon ng mga hurado, ang puso ni Hiraya na nakatayo sa madilim na bahagi ng backstage ay unti-unting nakakaramdam ng matinding kirot. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa pagkadismaya sa kung gaano kadaling linlangin ng WAD na ningning ang mga taong dapat sana ay tagapagtanggol ng tunay na sining. Ang bawat papuri na naririnig niya ay parang latay sa kanyang balat, isang paalala na sa mundong ito, minsan ay mas pinahahalagahan ang boses na malakas kaysa sa pusong matapat. Sa kabila ng ingay sa paligid, may isang maliit na detalye na hindi nakatakas sa mapanuring mata ni Hiraya. Habang pinapanood niya ang isa sa mga modelong naglalakad palapit, napansin niya ang isang bahagyang depekto sa tahi ng gilid ng damit. Isang pagkakamali na tanging ang tunay na mananahil lamang ang makakakita. Ito ang patunay na ang taong gumawa nito ay walang sapat na kaalaman at tunay na malasakit sa sining. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkadismaya ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Alam niyang sa bawat maling tahi ay may katotohanang naghihintay na mabunyag at hindi na siya magtatagal sa dilim. Nang dumating ang oras ng tawag para sa kanyang sariling presentasyon, huminga ng malalim si Hiraya. Ang kanyang mga paa ay bahagyang nanginginig. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa entablado, ang kanyang tindig ay nagiging mas matatag. Ang mga modelong suot ang kanyang koleksyong hibla ng ina ay sumunod sa kanya. Bawat damit ay may dalang kwento ng sakripisyo at pag-asa. Habang naglalakad siya, hindi niya tinitingnan ang mga tao, kundi tinitingnan niya ang bawat hibla na kanyang pinagpuyatan. Ang mga manonood ay biglang tumahimik. Ang kaninang maingay na paligid ay napalitan ng isang pagkamangha na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang bawat disenyo ay nagpapakita ng teknika na hindi kailanman nakita ng mga hurado. Ang mga pattern na tila nagkakaroon ng buhay ay nagbibigay ng kakaibang emosyon sa bawat isa na makakakita. Si Leandro, na kanina ay nakangiti, ay biglang nagbago ang mukha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakikita ang ganda ng mga disenyong hindi niya kailanman nagawang tularan. Ang entablado na dati ay pagmamay-ari niya ay unti-unting nagiging isang lugar kung saan ang katotohanan ay handa ng bumawi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagharap sa madla, isang tanong ang nananatili sa puso ni Hiraya. Sa pagharap niya sa lahat ng ito, handa na ba siya sa magiging ganti ng lalaking handang, pumatay ng anumang harang para sa kanyang sariling kapakanan? Ang bawat piraso ng tilang humahampas sa sahig ng entablado ay nagdadala ng kwento ng isang inang hindi sumuko. Sa bawat paglakad ng mga modelo na suot ang koleksyong hibla ng ina, ang mga mata ng mga manonood ay hindi makapaniwala sa nakikita. Ang bawat burda ay hindi lamang disenyo. Ito ay mga linyang humahabi ng pait, ng pag-asa, at ng wagas na pagmamahal na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. Ang mga hurado, na kanina ay punong-puno ng paghanga sa gawa ni Leandro, ay napako ang tingin sa entablado, tila nabighani sa talino na ipinamalas ni Hiraya. Hindi nagpagal, sumugod si Leandro sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na maitago. Hawak-hawak niya ang kontratang pinirmahan ni Hiraya,
ang papel na naging tanikalan ng kanyang asawa sa loob ng mahabang panahon. Pandarayuhan ito, sigaw ni Leandro habang itinataas ang papel sa harap ng maraming tao. Ninakaw niya ang aking disenyo at pilit na inaangkin ang aking tagumpay. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa matinding galit na nagpapakita ng kanyang kawalan ng kontrol. Ang mga manunood ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat isa ay nagtataka sa tunay na nangyayari sa likod ng mga mamahaling tela. Kalmado si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay walang takot habang nakatingin sa lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Lumapit siya sa isa sa mga damit na suot ng modelo ni Leandro, ang disenyong pilit nitong ipinagmamalaki, at itinuro ang isang maliit na depekto sa pagkakakabit ng mga sinulid. Ang pagkakamaling ito ay hindi kayang gawin ng isang tunay na alagad ng sining. Ang malumanay, ngunit matalim na pahayag ni Hiraya ay dumaloy sa buong bulwagan. Pagkatapos, marahan niyang hinila ang isang hibla mula sa sarili niyang koleksyon at sa ilalim ng dilim ng mga ilaw, ang sariwang hibla ay naglabas ng liwanag, isang kumukutitap na pattern ng mga bulaklak na sampaguita na hindi matutularan ng sinumang magnanakaw. Ang mukha ni Leandro ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas tungo sa pagiging maputla. Ang maskara ng kanyang wad na tagumpay ay tuluyang gumuho sa harap ng madla. Si Celeste, na nakatayo sa gilid, ay biglang lumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi sa lalaking naging pabigat sa kanyang sariling ambisyon. Wala kang silbi, isa kang peke. Ang matalim na pahayag ni Celeste bago siya tumalikod at tuluyang lumisan, iniiwan si Leandro sa gitna ng kanyang kahihiyan. Ang mga hurado ay naglabas ng desisyon na hindi na maaring tutulan. Ang koleksyon ni Leandro ay nadiskwalipika dahil sa malinaw na plagiarism at panlilinlang. Si Hiraya ang hinirang na nagwagi sa Heritage of Filipina Fashion. Ang kanyang ngiti ay puno ng paghihirap na unti-unting napapalitan ng kaligayahan. Ang mga palakpakan ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, isang tunog ng katarungan na matagal na niyang hinintay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niya ang isang matinding pangamba sa kanyang puso. Ang matamis na tagumpay ay hinaluan ng kaba nang makatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Gabriel. Hiraya, may balita ako tungkol kay Althea. Positive. Kailangan na natin siyang operahan ngayon din. Ang tagumpay ay naging isang napakaliit na bahagi ng kanyang mundo dahil sa gitna ng liwanag ng katotohanan, ang buhay ng kanyang anak ang nananatiling pinakamahalagang taya. Ang bawat segundong lumilipas sa labas ng operating room ay tila isang taon ng paghihintay, kung saan ang bawat paghinga ni Hiraya ay may kasamang dalangin. Si Gabriel, na nakasuot pa ng kanyang asul na scrub suit, ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagliligtas ng buhay sa loob ng silid na iyon, ay ngayon ay mahigpit na humahawak sa balikat ni Hiraya. Nagbibigay ng lakas na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Walang anumang ingay sa pasilyo, kundi ang pag-ikot ng hangin mula sa bentilasyon, isang malamig na agos na humahampas sa kanilang mga balat, habang ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa pintong bakal na naghihiwalay sa kanila sa tanging mahal sa buhay. Ang bawat pantulo ng luha ni Hiraya ay hindi dahil sa pait, kundi dahil sa pag-asang unti-unting sumisibol sa kabila ng takot. Nang bumukas ang pinto at lumabas ang mga nurse na may dalang balita ng tagumpay, ang mundo ni Hiraya ay tila huminto sa kanyang pag-ikot. Ang operasyon ay matagumpay. Ang maliit na puso ni Althea ay muling tumitibok ng may bagong sigla at lakas. Ang pagyakap ni Hiraya kay Gabriel sa sandaling yon ay hindi lamang pasasalamat, kundi isang pagkilala na ang kanyang paglalakbay ay hindi na niya kailangang tahakin ng mag-isa. Sa paglipas ng ilang buwan, ang bawat araw ay naging isang patunay ng paghilom. Si Althea, na dati ay maputla at mahina, ay muling nakakakilos. Ang kanyang mga tawa ay nagbibigay ng kulay sa bawat sulok ng kanilang munting tahanan. Itinatag ni Hiraya ang kanyang sariling workshop na pinangalan ng Hibla ng Ina,
isang lugar kung saan ang mga kababaihan sa komunidad ay tinuturuang humabi ng kanilang sariling tadhana. Ang bawat tahi ay hindi lamang disenyo, kundi mga patunay ng pagbangon at pagpapahalaga sa sarili. Si Aling Rosa, na dati ay puno ng mapait na pananalita, ay madalas nang bumisita, hindi upang manghusga, kundi upang magmasin sa mga kababaihan na masayang nagtatahi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha sa pagbabagong kanyang nasasaksihan. Ang workshop ay naging isang santuwaryo ng pag-asa, isang patunay na ang sining ay hindi lamang para sa karangyaan, kundi para sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Sa isang tahimik na gabi kung kailan ang buwan, ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa paligid, naupo si Gabriel sa tabi ni Hiraya sa kanilang munting beranda. Ang mga bituin ay tila mga saksi sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok bago naging purong ginto. Si Gabriel, sa kanyang kalmadong paraan, ay hinawakan ang kamay ni Hiraya. Ang bawat daliri ay naglalakbay sa mga gaspang na dulot ng karayom sa balat ng babae. Isang pagtanggap sa bawat pilat at bawat karanasan nito. Hiraya, ikaw ang pinakamagandang disenyo na nakita ko sa buong buhay ko. Ang bulong ng doktor, ang kanyang mga salita ay puno ng paggalang na higit pa sa anumang pangakong nabibigkas. Ngumiti si Hiraya. Ang kanyang puso ay puno ng katahimikang matagal na niyang hinahanap. Bagamat sa gitna ng kanyang pagyakap sa bagong yugto ng kanyang buhay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Hindi dahil sa duda, kundi dahil sa pagkamangha sa ganda ng kanyang kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng dilim, paano nga ba nagawang itahi ng isang inang tulad niya ang sarili niyang liwanag sa gitna ng mundo? Ilang taon na ang lumipas, mula nang ang pangalan ni Hiraya Talavera ay maging simbolo ng tatag at sining sa buong Maynila. Sa dalampasigan ng Ilog Pasig, kung saan dati ay naghari ang pait at pangungutya, ngayon ay isang payapang harden na ang nakatayo, ang Hibla ng Ina, isang sentro para sa mga kababaihang nagnanais maghabi ng sariling tadhana. Ang agos ng ilog na dati ay tila humahagulgit sa bawat pagbuhos ng ulan, ngayon ay tila bumubulong na lamang na isang malamyos na awitin ng kapayapaan sa bawat pagtama nito sa pampang. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga sinulid si Hiraya, isang anino ang huminto sa pintuan. Si Leandro, na dati ay mapagmataas at puno ng maling ambisyon, ay nakatayo roon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay walang ningning na iniwan ng nakaraang pagkakakilanlan. Walang mababakas na galit sa mukha ni Hiraya nang makita ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Sa halip, isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan, isang huling pagbitaw sa bigat na matagal na niyang dinala. Pinatawad na kita, Leandro, ang tinig ni Hiraya ay hindi puno ng pagmamalaki, kundi ng tunay na paglaya. Hindi para sa iyo, kundi para sa kapayapaan ng puso ko at sa kinabukasan ng ating anak. Ang dugtong niya, habang ang kanyang tingin ay bumaling sa kanyang anak na masayang tumatakbo sa loob ng hardin. Sa loob ng tahanan, si Dr. Gabriel ay tahimik na naghahanda ng hapunan. Ang bawat galaw ay puno ng paggalang at paggunawa. Hindi na kailangan ang mga marangyang pangako o malalakas na deklarasyon ng pag-ibig. Ang kanilang pagsasama ay naging isang tahimik na himig na hindi na kailangang baguhin. Si Althea, na ngayon ay isang malusog na dalagita, ay lumapit sa kanyang ina. Hawak ang isang tela na may disenyong sampagita. Sa bawat tahi na kanilang ginagawa ng magkasama, ang bawat hibla ay nagiging patunay na ang sakit ay hindi katapusan ng lahat. Nang tanungin siya ni Althea kung ano ang pinakamahalagang aral na natutunan niya sa buhay, tumingin si Hiraya sa malawak na langit na kulay. Kahel at lilang naghahalo sa paglubog ng araw. Ang buhay ay parang pagbuburda, anak. Ang sagot ni Hiraya habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Kahit gaano kadilim ang sinulid na ibinigay sa iyo, nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang tahiin ang sarili mong liwanag. Sa bawat pagtusok ng karayom, sa bawat pagbuhol ng sinulid,
Ang nakaraan ay nagiging bahagi ng disenyo, ngunit ang kinabukasan ay laging nananatiling malinis at handang punan ng bagong kulay. Ang huling sinulid ay ipinutol niya, at sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan, ang paghupa ng agos ng nakaraan ay nagbigay daan sa isang bukas na walang hanggan ang pag-asa.